Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-343 na kabanata. Ang pagpuri sa Panginoon. Sabihin mo sa akin, paghingi ni Chris, nagtataka sa nadiskubre ng lalaki. Maraming salamat Mr. Stedman, wika ng lalaki, na tumayo. Nang sinabi mo, na ang Silver Lake ang pinakamalaking labanan na mangyayari sa kasaysayan ng martial arts community. Gusto ko itong makita ng personal. Pero nang makarating ako doon, ang pulis ay hindi pinayagang pumasok ang kahit sino. Kaya umakyat ako ng bakod at nakakita ng tahimik na lugar upang panoorin ang labanan. Nang mapatay na ni Alex si Lee, nabigla ako nang makita si Alex na buhay pa. At masyado akong malayo upang makita ito ng maliwanag. Mabuti na lang at may camera ako, at ginamit ko ito upang makita ang mga bagay ng malapitan. Iniabot niya ang camera kay Chris. May nalaman akong kakaiba na interesante. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari, pero sa palagay ko ay maiintindihan mo ito. Tiningnan ni Chris ang camera, at sinimulang i-play ang recording. Si Joseph Clifton ay nakatayo sa lawa, wika ng lalaki. Pagkatapos umalis ng lahat, si Joseph ay naglakad patungo kay Alex, at wala akong inisip na kahit ano. Isa pa tinulungan ni Alex ang Clifton family sa nakaraang ilang buwan. At akala ko ay gustong batiin si Alex. Tumigil ito sandali, bago nagpatuloy. Pero hindi ito ganoon kasimple. Mukhang si Joseph ay mas higit na nag-aalala tungkol sa babae na nagngangalang Debbie. Pinanood ni Chris ang video at nakita si Joseph na naglakad patungo kay Alex. Ang recording ay maliwanag na nagpapakita na una nitong binati si Debbie, at nakita ang pagiging excited. Si Chris ay naisip ang kanyang mga nakaraang paghihinalo. Posible ba na si Debbie at Joseph ay magkamag-anak? Mr. Stedman, nakakabase ako ng labi, wika ng lalaki. At sa video, si Debbie ay tinawag si Joseph na lolo, sigurado ako dito. Si Chris ay nabigla, lolo sa isip niya. Talaga bang si Debbie ay apo ni Joseph? Walang alinlangan na may koneksyon sa pagitan nila, hindi niya narinig ang tungkol sa pagkakaroon ni Joseph ng apo. Isa pa sinabi ni Melissa, na si Debbie ay mula sa mahirap na pamilya, at ngayon ay isa ng estudyante ng Johns Hopkins University bilang scholar. Kung si Debbie ay isa talagang Clifton, bakit ang kanyang totoong pagkatao ay itinatago ng kanyang pamilya? Nang si Joseph ay hindi nakontrol ang kanyang emosyon, pinaalalahanan siya ni Rufus na nasa publiko sila, at saka siya nagpakita ng pagpipigil, wika ng lalaki. Maliwanag na ang Clifton family ay ayaw ipaalam ang tungkol kay Debbie. Siguradong mayroong dahilan. Nawala ang pag-iisip ni Chris nang muling tumingin sa video. Hindi niya nauunawaan kung bakit itinatago ng Clifton si Debbie. Magaling ang nagawa mo, wika ni Chris, makakaalis ka na. Umalis ang lalaki, at si Chris ay bumalik sa loob, iniisip pa rin kung bakit inililihim ito ng Clifton. Alam niya na kung ang relasyon ni Debbie sa Clifton family ay malalaman, magkakaroon ito ng negative impact sa kanilang pamilya. Siguro ay pwedeng gamitin ni Chris ito bilang advantage. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa liblib na lugar ng Canada. Ang mga miyembro ng kulto ng Black Orchids ay masigla, dahil ang araw na ito, ay paparangalan nila ang kanilang Panginoon. Sa gitna ng kawalan, isang gawa sa kahoy na cabin ang nakatayo. Mga kumakalampag na ingay ang maririnig mula sa loob, kasama ang ilan sa mga sigaw ng mga batang kababaihan, na nakakulong sa loob. Dapat silang parangalan dahil sila ang napili. Pero ikinahihiya ang sarili sa pag-iyak, at pagmamakaawa sa paghingi ng tawad. Pakawalan nyo kami, sigaw ng isa. Pakiusap, palabasin nyo ako dito, sigaw pa ng isa. Gusto ko makita ang mama ko, umaangal na sigaw pa ng isa. Ang kasalukuyang pinuno ng Black Orchids na kulto, ay isang balbas saradong lalaki na tinatawag na Cassius Sumter. Nakatayo ito sa labas ng cabin, at nakatingin sa buwan. Pagkatapos ay tumango ito sa isa pang lalaki, na nagbabantay ng cabin, at pumasok sa loob. Nang makapasok ito sa loob, ang mga pag-iyak sa loob ay napilitang tumigil, na parang ang mga babae ay natakot at napatahimik. Ang ibang miyembro ng kulto ay nagsimulang umawit. Ang tunog na maindayog ay halos katulad ng hipnotismo. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang antukin. Ang kanilang mga mata ay pumikit at ang kanilang mga ulo ay bumagsak patalikod.
Ang babalang katahimikan sa cabin ay nagpatuloy ng ilang mahabang minuto. Sa wakas ang lalaki ay lumabas na ng cabin, at tumango sa kanilang pinuno. Tapos na, anunsyo ng pinuno, siguro ang Panginoon ay naging masaya. Siguro ang Panginoon ay natutuwa na, ulit ng miyembro ng kulto. Si Cassius ay kinausap ang kanyang mga disipulo. Pinaalalahanan ang mga ito kung gaano kahalaga ang pagsasagawa ng kanilang ritual upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga sakuna, at pagkatapos ang seremonya ay nagwakas. Maya-maya ang apat na nakakatandang mga pari ay gustong makita si Cassius na nakatayo sa harapan ng bintana, nakatingin sa madilim na kalawakan. Pinuno, marahil ang problema na lang ay ang nawawalang Phoenix Jade Pendant, suhestyon ng isang pari. Hindi, ang Phoenix Jade Pendant ay isang simpleng gamit, wika ni Cassius na umiiling. Hindi iyon ang problema natin. Gumagamit tayo ng mga ordinaryong babae imbes ang hinirang. Natatakot ako na kung magpapatuloy ito, ang Panginoon ay magagalit, at pagkatapos ang buong mundo ay mawawasak. Si Cynthia Clifton ay namatay 20 taon na ang nakakalipas, wika ng pari. At ang Phoenix Pendant ay nawala sa atin. Hinanap na namin ito sa buong kontinente at wala kaming makita na bakas nito. Paano namin posibleng matagpuan ang napili upang mapayapa ang ating Panginoon? Lahat sila ay napatahimik at kinonsidera ang usapin. Ang mundo ba ay mapapahamak na sa katapusan, wika ni Cassius sa Panginoon? Hindi. Sambahin ang Panginoon, masaya kami kahit na ano ang hilingin mo sa amin. Pero sa isang bagay na ito, hindi pa namin nakikita ang kailangan mo. Kung naririnig mo ang aking dasal, pakiusap, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat gawin. Isang shooting stars ang gumuhit sa madilim na gabi. Maraming salamat, sigaw ni Cassius na iniyuko ang ulo. Ang apat na pari ay nakahinga ng maluwang. Ito ay nakaturo sa silangang direksyon ng United States, wika ni Cassius. Malamang ang hinirang ay naroon. Pumunta kayo sa United States, at hanapin ito. Kahit ano ang mangyari, kailangan madala ninyo siya sa akin. Oo, pagsang-ayon ng mga pari. Kailangan ba nating ipaalam ito sa Clifton family, at hilingin ang kanilang tulong? Ang kulto ng Black Orchids ay itinatag na ilang daang taon. Marami na itong naging sangay na nagkalat sa buong kontinente, pero ngayon, ang sangay na ito na lamang ang natitira. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.